Yo guys, what is up? This is Koro and syempre welcome back dito sa ating channel, no? So for today, what we are going to talk about is another play to earn project. And this play to earn project is under kay Ronin Network. And this project is called Mavis Roads. So before I start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi naman ako financial advisor. And at the same time, hindi rin ako affiliated dito sa project na i-review natin. And syempre, hindi rin sila SEC-registered dito sa ating bansa. And lastly, always do your own research kasi anything that's related to crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Mavis Roads. So ito guys, yung kanilang Twitter account. So bago ko pakita sa inyo yung mismong game nila and syempre yung socials nila mamaya, which is yung community and yung Discord nila, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na si Mavis Roads is pwede kang kumita in two ways dito. One is syempre mag-i-invest ka dito, tapos bibili ka ng NFT, maglalaro ka, and makaka-earn ka ng RON token. So wala silang governance token na sarili. Ang gamit nilang token is RON token. And yung second way natin is syempre kapag ka naka-akyat ka doon sa kanilang leaderboard. So meron silang rewards sa leaderboards nila and ano to, seasonal or by season to. Tapos I think mga 10 days lang ata or 8 days, no? Hindi ko sure kung ilang days yung kada season nila. Pero yun nga, yung kanilang first season, which is yung founder season, is mag-end na within 6 days. So tama ako guys, no? Around 10 days yung kanilang per season. Kasi nagsimula yung season nila, yung unang-unang season nila, which is yung founder season nga, is noong September 11. So mag-end to sa September 19. Which means 10 days yung kanilang per season. So guys, ito yung kanilang main website. Syempre lahat ng links natin or important links is syempre lalagay ko sa ating description box para syempre hindi kayo maligaw and syempre including doon yung mga marketplace nila and socials and Twitter, no? Kasi syempre parang hindi kayo maligaw and ma-scam sa iba't ibang mga links. So yan, actually meron akong 4 mystery boxes and open natin to kasi gusto ko makita ko ano yung laman. Actually, pwede ko siyang ibenta, pero syempre hindi ko siya bebenta and tatry natin laruin si Mavis Roads and at the same time, titignan natin kung swerte ba tayo sa pag-open ng boxes, which is, alam ko na lagi akong malas, no? So, by the way, bago ko pakita sa inyo, gusto ko munang pakita kung magkano nga ba yung kanilang mystery boxes. So, right now, guys, yung kanilang mystery boxes is, I think, around mga 110 RON. So, around mga $58 yan right now. And ito is from Ronin Marketplace. Pero iba yung price nito sa mismong OpenSea. Pero I think mas mura minsan madalas sa marketplace ng Ronin. Pero nga, lilive ko sa description both yung link ng OS and yung Mavis Marketplace para syempre makita nyo parehas and mapag-compare nyo yung prices. If ayaw nyo naman bumili ng mystery box, meron tayong tinatawag na mga track, which is yung mga main NFTs natin. Ayan, so, per rarity to, or I mean, iba't iba yung rarity niya. And at the same time, meron tayong tinatawag na trailer, which is pwede nating i-pair sa mga track natin. So, yung trailer naman natin is optional lang and nagbibigay siya ng boost dun sa track natin, which is yung main NFT natin. So, going back, tara start natin and try nating open itong mga boxes. So, una muna C3508. Siyempre, may konting-konting Ronin ka lang nababayaran. So, click natin yung confirm. So, guys, na-open natin yung isa. And yung mystery box pala, dalawa pala yung laman niya. So, yung track box tsaka trailer box. So, partner na siya. Pero sabi kasi sa white paper nila, nung nabasa ko, is mas maganda or dapat ata, no? I think mandatory siya na yung track na makukuha mo, yung rarity niya, papartner mo siya ng trailer, which is same rarity. So, if ever legendary makuha mong track, mas maganda kung yung trailer niya is legendary din. I'm not sure kung pwede mong ipag-pair yung hindi same rarity and makakuha ka pa rin ng bonus. And recommended lang ata nila yung same rarity or mandatory siya. So mamaya i-check natin or tanong na lang natin sa kanilang community. So and actually guys, ito yung kanilang Discord channel. So nakita nyo, tinanong ko kung kailangan ba na same rarity ba talaga yung track and trailer and sinabi is hindi naman daw. Sabi ni Sid. So thank you Sid and I think kahapon pa siya sumasagot sa akin nung may tinatanong ako. And meron pa isang mga tumutulong dito Actually guys, sobrang friendly ng community nila and maraming Pinoy. So if ever interested kayo dito, sumali kayo sa Discord channel nila para syempre maging mas updated kayo sa mga announcements and syempre kung may mga tanong kayo, mas madali magtanong sa kanilang community. So yun, going back, open muna natin lahat ng mystery box natin and mamaya balikan ko kayo para ma-open yung ating mismong trailer and yung track boxes. So yun guys, ito na yung track box natin and trailer box. So open natin isa-isa. So unahin natin lahat ng track boxes natin. So guys, as you can see, ito pala yung mga percentage ng rarity. So ang pinaka-lowest natin or yung parang common is yung comfort, which is 35%, and yung
Highest naman natin is yung autonomous, which is 5% lang. So, mint natin yung NFT, kahit comfort lang, okay lang naman yun sa akin. So, guys, for our first truck na kuha natin is uncommon. So, click natin yung close. Then, syempre, proceed tayo sa mint ng ating iba't iba pang truck box and trailer box. So, balikan ko kayo mamaya. So, yun guys, no, 4 yung inopen ko. Isang uncommon yung nakuha ko, 2 comfort, tapos for our last one, nakuha tayo ng autonomous, which is yung legendary rarity. So, close natin yan, and yun nga, medyo swerte tayo sa mint ngayon. So, na-proceed naman tayo sa trailer boxes natin. So, yun guys, upon opening lahat ng truck and trailer natin, so yung sinakuha ko ng 2 uncommon na trailer, isang common and isang rare. Siyempre, yung rare natin, mas mataas yung rarity niya, ilalagay natin sa autonomous yan. So, ang gagawin mo nga pala dito guys, if ever familiar kayo sa crypto mines dati, so para magbubuo ka ng fleet mo, so ipapartner natin itong mga to, and tapos nun, bibili tayo ng garage, which is, kailangan natin yun. If ever wala kang garage, hindi ka makakapag-earn dito or makakapag-start ng travel. And by the way guys, as you can see, nakalagay sa kanilang main website, yung current ranking rewards pool natin, which is yung ngayong season, founder season, meron na siyang total of 7K RON. So maghahati-hati dyan yung mga nasa leaderboards natin. So after natin i-mint yun, ang gagawin naman natin is i-activate natin yung truck para magamit natin dito sa game, kasi kapag hindi mo na siya inactivate, hindi mo siya magagamit dito sa kanilang game. So after activating lahat ng NFTs natin, punta kayo sa may garage. Tapos after nun, syempre bibili ka ng garage. And kailangan natin bubayad ng 5 RON per garage. Tapos may iba't iba din tong rarity, so random yan. I think ang highest is kaya niya mag-hold ng 3 trucks. So if ever swerte tayo, kailangan lang natin ng 2 garage, 3, tapos 1. Or dalawa-dalawa, no? Basta, kaya na mag-hold sana ng 4. So, if ever hindi naman, kailangan natin, for example, medyo minalas-malas ka, 4 na 1 yung makukuha natin. So, kailangan natin ng 20 RON if ever. Pero yon, bago kayo maglagay sa garage, no, i-prepare nyo nga pala yung mga truck sa trailer. So, pwede mong i-click tong select trailer, no? So, kung gagawin mo muna pala is, bibili mo tayo ng garage. So, click natin tong garage. So, by the way guys, no, hindi ka basta-basta pala makakapag-transact dito kasi kailangan mo nang i-deposit yung RON mo bago ka makapag-transact dun sa my garage natin. So, ayan, nag-deposit ako ng 20 RON and yun nga, ano pa siya, no, parang in progress pa siya. So, hintayin natin matapos. Tapos, proceed tayo dun sa pagbili ng garage natin. So, yun guys, so mabilis lang pala. So, yung kasi meron tayong 20 RON balance dito. And yun nga, pwede na tayo mag-proceed sa pagbili ng ating garage. So, 5 RON kailangan natin dito. So, confirm natin. So, meron akong 20 RON. I think, baka kulangin to, pero maglagay na lang ulit tayo. So, yan. So, ito is, so, 2 ang kaya nito, 2. So, kailangan na lang natin ng isa pang garage na 2 rin yung kayang i-hold. So, sana medyo swerte tayo para. Medyo onting RON lang magastos natin. So, yan, sakto guys, no? So, guys, as you can see, total of 4 na yung kayang i-hold ng garage natin na 2 na to. And, kapag kaklinik mo siya, so, try natin muna. Ang gagawin mo pala natin is, pwede ka mag-select garage agad para ilagay siya. Pero, ang gagawin mo muna pala, bago ka maglagay sa garage, tandaan nyo guys, i-partner nyo muna siya sa trailer. So, ang gagawin natin, for example, ito yung rarity 3. So, ito yung pinaka-highest rarity natin. Partner natin sa autonomous, which is higher rarity din. Tapos, confirm natin. And then, may 1 RON tayo na fee kapag ka mag-prepare tayo ng truck and trailer. So, confirm natin yan. So, yun guys, so as you can see, nag-update din yung itsura ng picture dito. Ayan, so, nandito na yung ating autonomous. So, next naman natin is ito. So, yung 2. So, and guys, as you can see, na-bind na natin lahat ng trailer natin sa mga truck. And next natin is select na tayo ng ating dito, garage. So, ito, pagsamahin natin yung 2 mas mataas na rarity. So, may bayad din siya 1 RON kapag ka mag-prepare ka. Or I mean, mag-input ka ng truck papuntang garage. So, next natin is itong highline. So, pagsamahin natin siya, yung higher rarity natin. Tapos, yung 2 comfort natin, pagsamahin natin din sa 2 pang garage. So, yun guys, yung complete na yung ating garage, no? So, nabind na natin yung trailer sa truck, tapos yung truck nalagay na natin sa garage. So, sobrang simple lang ng step. Medyo malilito ka lang siguro sa umpisa kung bago ka lang sa mga NFT games. Pero yun, sobrang dali lang niya. Next naman natin gagawin is mag-start na tayo ng ating travel. So yun guys, as you can see, ito yung 4 natin. So kapag ka hindi ito nasa garage, hindi ka makakapag-travel. So pwede natin click tong start travel, and as you can see, meron tayong iba't iba ditong maintenance, no? So meron tayong engine, fuel, tires, and brake chance. So yung brake chance naman niya is 0 right now. I think 0 siya kasi bago pa lang, no? Pero I think meron yan dapat no? Kapag sa susunod siguro ng mga travels natin.
Pero nga, itong mga to is nabibili to. So, bago ko start yung travel, discuss ko lang. So, yung engine, yung fuel, and yung tires natin, nabibili siya sa marketplace. So, yun, as you can see, going back dito sa ating Ronin Marketplace, click nyo na itong category and then NPC item. So, makikita nyo dyan yung mga pwede nating bilhin, which is yung mechanic tools. So, next naman natin is yung tires. So, as you can see, 4 RON. Yung 4 na to, na RON, is fixed price yan. Sa tinanong ko kahapon sa community nila, may mga nakikita kasi ako nagbebenta ng mas mahal. So, ang ginagawa nun, mga reseller yon. So, huwag kayong bibili doon as much as possible para mas makatipid kayo. Bumili kayo doon sa mga dinedeploy ng mismong NPC nila or mismong galing kay Mavis Roads, which is yung 4 RON. Kasi kahapon may nakita ko mga 10 RON. So, doon pa lang medyo malulugi ka na agad sa ano mo, or mababawasan yung profit mo. Kasi syempre, mas mataas yung presyo ng tires na bibili mo. So, to make it short, no, ito yung ating wiki. So, ito yung documents nila or yung white paper. So, ayan, garage registration 1 RON, yung kanina natin. Link sa truck 1 RON. Nakita rin natin yung kanina. Tapos, yung refuel natin yan, 2 RON. Pero kapag ka-electric ka, which is yung autonomous 1 RON lang. So, nakalagay dito, 2 trips. Tapos, after ng 2 trips, need mo mag-refuel. So, ayan. So, repair ng tires, kailangan mo rin. So, kapag ka na-break yung engine, mas mura kapag yung mga lower rarity, pero pag higher rarity, 10 RON yung kailangan mo para ma-repair yung ating engine. So, yung mechanic tools is optional. So, reduce the breakdown chance of 5% kada trip. So, optional lang to and 1 RON lang naman siya. If ever gusto nyo bumili, okay lang din naman. If ever hindi, okay lang din. So, going back, start natin yung travel para makita natin. So, syempre, unahin natin yung ating higher rarity. So, click natin to, start travel. So, saglit lang, no? Parang mga ilang seconds lang yung travel. Tapos, ayan, meron tayong nakukuhang dalawa. Yung reward natin, which is yung RON token. Tapos, yung parang points natin, which is pang leaderboard natin. So, pagka nag-accumulate ka ng mas mataas na points, syempre, mas madaming makukuha natin na rewards sa ating leaderboard. So, yun nga, 12 hours yung natin, travel cooldown. So, kada 24 hours, naka 2 travels tayo. So, proceed tayo sa tatlo natin and tignan natin kung ilan yung makukuha natin na RON. So, yun guys, tapos ko na i-travel yung 4 na trucks natin. And ang total na nakuha natin is around, so 11 to kanina, or I mean 2. So, minus 2 lang. So, 16 RON yung total na nakuha natin. So, nakuha ko is 11 dito sa autonomous. Dito naman sa isa natin, which is yung Highline, is around 5 RON. Tapos dito sa dalawang natin na Comfort is 4 RON. So, total natin is around 16 RON yung nakuha natin. Pero syempre, times 2 natin yan. Kasi nga, twice yung travel natin kada araw. So, meaning 32 RON yung kaya natin i-farm everyday. So, guys, medyo mahaba pala yung video natin. Pero okay lang naman yun kasi at least nakita nyo talaga kung paano laruin si Mavis Roads. So, as you can see, pagka-clinic natin itong ranking rewards pool o yung leaderboard natin, makikita natin yung mga current top sa ating leaderboard. So, may mga player name sila. So, pwede mo kasing ibahin yung player name mo dito. Punta ka lang sa menu, tapos set ka ng nickname. And lastly, bago kayo yung video, discuss ko sa inyo kung paano gumagana yung kanilang exchange or I mean yung rewards nila or yung withdrawal system nila. So, as you can see, once every 24 hours ka lang pwedeng mag-withdraw. Pero dapat yung i-check itong Oracle points nyo and yung status nyo. So, as you can see, ang status ko is yellow. Ang reward tax natin is 7%, ang points ko is 0, ang farm bonus natin is 0. So, para saan nga ba or paano nga ba gumagana yung Oracle withdraw system nila? So, ganito lang yan. So, after 24 hours na hindi ka nag-withdraw, after nung first travel mo, magkakaroon ka ng plus 2 points. So, nag-accumulate yan. So, after 2 days, magkakaroon ka ng 4 points. Tapos, kapag ka nag-withdraw ka naman ng 1 to 25% ng total RON mo dun sa mismong game, is plus 1 point ka. Kapag ka mas mataas naman yung withdraw mo, so for example, meron kang 100 RON dun sa game mo, tapos 26 to 50% yung withdraw mo, which means 26 RON to 50 RON. For example yun guys ha, for example, meron kang 100 RON. So minus 10 points ka. So kapag ka mas mataas pa doon, 51 to 75, minus 15 points. Kapag ka 76 to 100, minus 20 points ka. So, yung points natin, guys, kapag ka 20 points and above ka, meron kang green status. So, right now, nasa 0 to 19 tayo, which is yellow status. And ang withdrawal tax natin is 10%, pero nakalagay sa akin is 7, no? Tapos, yung farm bonus natin is 0. Pero kapag ka green status ka, meron kang farm bonus na 5%. So, ginagawa nila dito is, if ever familiar kayo sa RRF, so, hindi ko siya kasi na-review, which is yung Ronke Rice Farming. So, medyo similar siya, no? Ang tawag naman doon is jail system. So, as you can see, kapag ka withdraw ka ng withdraw, tapos sobrang taas nung
wini-withdraw mo dito, for example, wini-withdraw mo lahat, magkakaroon ka ng minus 20 points sa account mo, tapos magkakaroon ka ng block na status, which means meron kang withdrawal tax ng 75%, so napakalaking tax nun, and baka wala nang matira sa'yo, no? Tapos meron ka pang farm bonus, or magde-negative yung farm bonus mo, which is negative 50%. So, actually, mas maganda yung ginawa nilang ganito kasi ibig sabihin, hindi masyadong mag-jit or mag-withdraw yung mga players natin. Pero at the same time, makapag-withdraw naman sila, pero dahan-dahan lang. So, I think yun lang guys para kay Mavis Road, no? And if ever, no, may mga questions kayo, I suggest pumunta kayo sa kanilang community, sumali kayo, which is nasa description box natin yung link, yung kanilang Discord channel. And syempre, i-like nyo yung kanilang mismong Twitter page para syempre updated din kayo sa mga socials nila. And lastly, no, syempre mag-subscribe din kayo sa iba't ibang mga social media channels ko, which is Coro NFT. Hanapin nyo lang yan. Meron ako sa Facebook, sa Twitter, sa Telegram. Meron akong Telegram channel na sa description box natin. And syempre, meron din akong TikTok. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!